Nako, huli na. Soto at Trillanes, mali-malit ang delivery. Idinitalye ng Brave 18. Kimbo, Soto, Trillanes, kasali. Nako po, patungkol po riyan mga kabayan ng ating alamin. Pero bago po natin i-play yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kabayan, bago po natin pasadahan yan, eto unahin po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Nako po, eto po, Lacson versus Marcoleta. Sabi po dito ni Senator Ping Lacson, wala naman talaga siyang ginawa kung di i-target ako. Atakihin ako, i-badmouth ako. Matagal na akong nagtitimpi, ang sabi po ni Lacson, na ba? Si Lacson pa po mga kabayan ay may ganang magalit. Ayan, matagal na daw siyang nagtitimpi. Public official ka, dapat ka lang talagang tirahin kung hindi tama ang iyong ginagawa, di ba? Sabi po kasi dito, no, Senator Ping Lacson, kaya ka binabanatan kasi di mo ginagawa ang iyong trabaho. At alam ni Senator Marcoleta kung ano ang iyong ginagawang pag-iwas sa mga itinuturong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Correct. Palakpakan po natin. No? Kahit sino naman kahit sino naman magagalit talaga dito kay Senator Ping Lacson. Bakit? Kapag pinapangalanan na po yung mga mastermind, ay bigla na lang pong mahihinto ang hearing, o kung hindi man mahihinto, iiwas. Diba? Mag-aano na naman ng ibang topic at ang tatargetin, ikaw nga dapat itong, alam mo itong sinasabi ni Lacson mga kabayan, siya ang gumagawa niyan, no? Kasi imbis na pag-usapan natin or nila dyan sa Senado, yung mga mastermind, ay kapag naiipit na, di ba? Pag malapit na sa mastermind, bigla na lang, ops, teka lang. Yung credibility nga muna ng mga witness ang pag-usapan natin. Ito nga muna mga sinabi ni Senator Marcoleta ang pag-usapan natin. Diba parang ganun po ang nangyayari mga kababayan. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Larry, Pinky, it's not about you. It's about you and the persons you are protecting. Correct. Triple PPP. Ano tong triple PPP? Pipsi plus Pinky, partners in crime. Ayun na. Pakiramdam mo kasi Ping, Lacson, ikaw lang may utak. Di mo alam na may matalinong senador at may malasakit sa mamamayang Pilipino. Pa-victim ka pa. Kami na nga ang biktima sa flood control na yan. Correct. Diba? Kaya dapat po, kayong mga senador, sa taong bayan kayo pumanig, hindi po sa kung sinong politiko. Diba? Kasi ang totoong biktima po dito, whether you like it or not, tayo pong lahat Lalo na po yung mga ordinaryong Pilipino na nagbabayad ng tax. Diba? Yung mga taxpayer po ang biktima dito, kaya dapat pong mapanagot ang mga mastermind. Pero hanggang ngayon, nasaan na si Saldico? No? Nangangalahati na naman po ang 2026. Malapit na. Ilang buwan na lang, kalahati na naman yung 2026, pero wala pa tayong nakikitang Saldico sa Pilipinas. Diba? Sabi po dito ni Lanos Rep, ayan talagang napansin mo yan kasi masyado kang halata sa pinaggagawa mo sa BRC. Yung witness nakatakip, pero yung ibang witness gusto mo ipatanggal ang mas. Ano yun? Lacson. Napaka-selective mo. Bias ka. Tapos sa kinuha mong witness, tinatanong ng ibang senador ang sasagot. Ano yun? Siyang sumasagot di ba? Anong klaseng chairman ka? Pwede ka magsagot, i-lead mo pero lahat ikaw ang sasagot. Tapos sabihin mo tama yung pinaggagawa mo. Bobo ka, Lacson. Ayan na, marami nang sumabog sa galit kay Senator Ping Lacson. Anyway, eto pa mga kababayan, pasadahan din po natin ito, no? Napaka-relevant po nitong ipapakita po natin na balita. Ito po, mula sa Ang Balita Ngayon.
Sabi po kasi dito ni Remulla, mas ligtas na ngayon ang bagong Pilipinas kaysa dati. Masasabi ko ito ng buong katapatan. Masasabi niya daw ng buong katapatan. Pero ito po ang sabi ng isang US Army veteran na si Jack Lee Hamin. Sabi niya po dito, PI nyo, John Vic Remulla. Kahapon lamang ay pinatay ang aking pinsan sa loob mismo ng kanilang bahay in broad daylight. Tapos sasabihin ninyo na ligtas ang publiko at bumaba ang krimen sa Pilipinas. Ayan na, palakpakan po natin si Sir. Di ba? Sila lang naman po Sila lang po, no? Sila Remulla lang at yung iba pang mga kasabwat nila, no? Ang nagsasabi na ligtas ng Pilipinas. Nung nakaraang buwan nga lang mga kababayan, no? Nakalimutan ko lang kung saang lugar yon, but isa pong adiktos na tatay ang nag-hostage ng kanyang anak na bata pa. Grabe. At nung nakaraang buwan din po, correct me if I'm wrong, yung bata, di ba? Grabe yung ginawa ng tatay na adiktos din. Grabe. Nakakapanggigil po mga kababayan, no? Itong mga talaga baka sa ibang lugar yan, Remulla. Hindi yan sa Pilipinas na sinasabi mo. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Robert Pabroa, tama naman po ang sinabi niya. Ligtas sa ngayon kasi marami siyang bodyguard. Kaya ligtas siya. Tayong mga ordinaryo ang nakakaramdam ng takot, siya lang ang ligtas. Correct. Kayo lang na mga politiko ang ligtas, no? Kasi ba naman, di ba? Aanin nyo ba naman yung mga mali-malitang diniliver sa inyo? Kung di, siyempre, safeguard ang inyong mga buhay, mga hinayo pa kayo, di ba? Sabi po dito ni Kirama, King inang DILG at wala ka namang ginawa kung di payabang mga kababayan natin papatay 3 at sinama pa babae at hinolda pa. Dami ng patayan sa Pilipinas na tapos sasabihin safe gago. Ayan. Kayo mga kababayan, grabe talaga yung mga comment pero kailangan po natin basahin yung iba. No, kasi para malaman po ng ating mga kababayan kung ano talaga ang pulso, no? Yung nararamdaman ng ating mga kababayan patungkol po sa sinasabi ni John V. Remulla. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at eto, pasalahan po natin yung video. Eto, talagang nilabas po. Buong detalye pong nilabas ng 18 Marines. Eto po mga kababayan, panoorin po natin. Pasok. Ano pa po, ano yung nararamdaman nyo tuwing napapanood nyo sa TV? Itong taon to, deny ng deny, dinimanda pa yung abogado namin, talaga namang tumanggap siya. Sir, isa lang masasabi ko, don't shoot the messenger. Yun. Ayun. magaling. Ito, diretsuin ko na yung tanong siguro. Diretsuin ko na. Si Senator Soto, meron bang nakapag-deliver kay dito? Ako na sir magano kasi minsan ginawa niyang Itbulaga eh. Ang ganda sir nung ako yung diyan yung team advance. Ikaw. So nauna kami sa area sa Baclaran sa building sa opisina yata diyan sir sa Baclaran. Ngayon pagdating nila ni boss, ako nag-guide dun sa baba. Kasi sa baba may daan dun sir eh. May elevator paakyat. So pag dating nila ginaid ko, tapos bumaba na sila ni boss, umakyat sa elevator, tapos yung ibang tropa, bumaba din, dadala rin ibang malita. Yung dalawang malita mismo, dadala ko, tapos tinulak ko para makasabay sa kay boss, paakyat yung dalawang malita. Sandali, sino itong boss? Si Saldi ko? Sino yung boss? Si boss Saldi ko po. So kasama si Saldi ko na nag-deliver kay Soto? Opo. Ito ang balita ngayon trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang dapat Ito pong bill na to kay Senator Soto. Opo, kasi may, nakalimutan ko pero may pangalan doon sa taas eh. Baka tanggalin na nila yun. Hindi ko na Kasi ang Ginagawa niya Itbulaga eh. Pero ikaw, di ba, nakita mo mismo yan sa sarili mo, ikaw mismo nagbitbit ng dalawang maleta.
Ano nung nakita mo sa news na dumideny si Soto? Anong nasa isip mo? Sa isip ko sir, parang natatawa lang ako sa sinasabi niya na baka hanapin ng misis niya yung malita na yun. Pero sa akin naman, hindi naman ako magsabi ng kasinungalingan kasi ako mismong nag-abot kay boss sabay doon sa elevator. Kung ano, alam mo, kung totoong di umano nag-deliver kay Soto at hindi alam ng asawa, saan kaya napunta yon? Ayun lang. Kayari tayo dyan. So, sino naman yung kumuha sa Bucor? Yung, di ba, meron daw ng galing na pera mula dun sa Bucor tapos dinala sa bahay ni Zaldico? Dinala po sa basement 3 sir sa Shangri-La sir. Basement 3 ng Shangri-La. So, from Bucor? Hindi ko po alam sigurado kung galing sa Bucor mismo sir. Paano mo, hindi, I mean, saan mo kinuha? Bali, diniliver po sir ng 2 sasakyan sir, 8 malita, 4 na large saka 4 na medium size, medium. Hindi, paano mo nasabi yun na... Kasi yung nagmi-meeting sir si Bucor Katapang at saka si Boss Saltico doon sa Shangri-La sir sa High Street. Mm. Nagpasama po si E.E. Paul Estrada sir na kung pwede pakisamahan siya para i-diskarga yung mga laman ng pick-up ay yung mga 2 sasakyan sir. So, linawin natin. So, may meeting si Zaldico at saka si Katapang. Yes sir. Kanino yung sasakyan na pinagkuhanan ng maleta? Sa inyo ba? O sa hindi nyo sa... Hindi sa amin sir. So hindi galing sa inyo, nagpasama lang si Paul para kunin, tapos inilipat. Iniakyat namin sa number 56 Horizon Home sir sa condo unit ni Boss Saldico. Okay. Ano to, one time lang ba to nangyari o regular na nagbibigay si... Sa partisipasyon ko sir, isang beses lang ako naka-concert. Ano ba sa iba na... Actually sir, 2 kami noon nagpunta doon sa sa baba ng Shangri-La sa lugar level 3. Kami nagbuhat noon, lipat sa sasakyan namin. Tapos inakyat namin doon sa 56 sa Horizon. Saka may mga iba pa kaming mga kasamahan sir. Tulad nila... Pero isang beses lang to. Sa akin sir, isang beses lang sir. Sa akin din sir. Yun na Isang lang beses yung lang. isang beses. So after nyo matid, alis na kayo. Sir. So wala namang pag pinag-deliveran, kinuha ni Zaldico yung kalahati, tapos, ito, dalhin nyo na sa iba. Walang ganon. Wala ganun sir. Siguro nung pagkatapos nung ibang araw, yun na deliver na yata kung saan yung ipa-deliver po. Meron pa po ba dito na naalala na pinag-deliveran ninyo na kayo mismo personal nakita ninyo o alam ninyo na ito ay sa particular na tao na ito? Meron po ba kayo naaalala? Sige. Sir, ako sir, nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Correct sir. Okay. Maleta o envelope? 2 envelope. Hindi mo binibilang yung laman nun? Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan sir ay yung mga AE. Kasi kami sir, driver bodyguard lang. So ang concern lang namin, pagmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. So, nung diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tixay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Ano mo nalaman ng bahay ni Trillanes yun? Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. Saka yung bodyguard niya ay nandoon kapatskutin. Okay. Okay. At saka, isa pa sir, dagdag ko pa. Noong panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati, si former Senator Sonny Trillanes. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. May nabanggit kang Joey De Guzman. Sino ba ito? Ito ba yung media personality? Media siya, sir. Siya yung pinag-drive namin. 2 po kami dati. Nagkapalitan. Sige, Mike, sir. Bali ako yung nandun una sir, 2024, andun ako. Kay Joey De Guzman. Yes po, nung nalipat ako sa team ni ni Madam, ni Maylin Arco, si
na tatabir doon na pumalit sa akin. Ganun pa rin yung aktibidad namin, sir. Activity ng ihalid yung pera. Pero, di ba, tama ba ako? Ito ba yung sa media? Ito si Joey De Guzman, tama ba? Is po. May mga kasama pa yan sila, sir. Hindi ko lang muna baggitin kasi nasa private individual. Wala din po sa pinapit. Okay. Yun po rin sa bakit hindi namin sinama. Yung isang halimbawa lang yan, sir, si Joey De Guzman. Joey De Guzman po. Pero siya, nakakatanggap din. Simple, sir. Hmm. Meron Yes, pa, sir. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence niya. Folder o maleta? Yung una po, tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita yun, kasama ko na po si Mark Tiksay. Yung AA din po yan ni boss. Hmm. Kaya kung ano man po yung inaano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Anong nararamdaman nyo nung siya ang unang-unang pumiyok at nagalit? Kaya nga At po, sir, dinimandahan naiinis kami, lahat? sir, eh. Ha? Kaya nga po, sir, naiinis kami. Nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo, eh. Tapos, pinapasinungalingan niya. Si Sir. May kanina si Sir, may gustong sabihin. Sige. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag po. So, regular din po pala itong pagdi-deliver kay Trillanes kasi si Sir 2 beses. Si Sir 2 beses. So, talagang So, yari, no? Yari po itong si Soto, si Trillanes. Napakarami po palang deliveries kay Trillanes, mga kaubayan. At mayroon pang taga-media. Sino yun? Si Joey De Guzman. Ayan. Ito lang masasabi ko kay Joey De Guzman, no? Kung totoo man itong sinasabi ng mga ex-marines, mga kaubayan, at sa palagay ko totoo naman. Ito pong masasabi natin, mas maganda pa. Mas maganda pang tingin, no? I mean, mas may prinsipyo pa ang mga vloggers kaysa po sa inyong mga nasa practitioner, mga media practitioner na binabayaran. Di ba? Kasi kayo, inaano nyo, pinagkakitaan nyo yung information eh. No? Ay, grabe naman. Hindi lang pinagkakitaan, nagpapagamit pa kayo sa mga taong mga demonyo, mga kababayan. Anyway, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like at i-share po ang video ito. Maraming salamat po.